Hoy, saan pupunta? Ba't ko iniwan? Ay, talang podcast yan! What up? Good morning guys! Welcome sa ating podcast. I am Timothy. I am Shanta. I am your pinakamagandang host, Lian. So, welcome sa ating podcast. May title na Talk. Medyo mabantot. Mabaho siya, mabaho. Medyo mabaho. Kami naamoy ako dito sa side na to. Huwag naman gano'n. Hindi ba? Meron talaga. Ayan yung mamaya mag-jodorant na. Pero, kidding aside, maganda itong ating podcast kasi pag-uusapan natin about the global governance. And also, magbibigay tayo ng kaalaman sa ating mga nanonood mamaya about our politics. Kasi nga, di ba, political talk yung ating title. And also, ano ba yung mga issues, concerns sa ating bansa and in other countries. And also, ano ba yung mga opinion ng mga guests natin mamaya? Tama ba? Yes. Mga special guest kasi tayo na ihaharap. Bigatin yung guys. Tama. And higit sa lahat, syempre hindi natin kakalimutan ano ba yung topic natin and also ano ba yung partnership natin with the SDG. So ipopromote yan syempre ni Chanda. So, ang title natin ay Global Human Rights Governance and its influence on rule of law and accountability in the Philippines. And ang napili naming SDG ay SDG 16, which is Peace, Justice, and a Strong Institution. And nagpo-promote ito ng society's fair, safe, and well government and governance. Kaya naman, konektado siya sa topic natin, di ba? Tama. Yes! Kagaya ng pagkakonekta natin sa SDG, konektado din to sa mga maraming institution or mga government, mga kanang kamay, kaliwa, o may paaman. Yes. So, yung mga guests nga tayo dito, nandito na ang UN, yan, United Nations, representative from SDG, makikilala natin. Wow, Hindi ko bigat nagagandahan yun, yung mga mabibigat. Yeah. Mga mabibigat ang idadala sa ating mga learnings. Yan. Information We have ba? here Yeah. again from COA. Yan. Wow. And last but not the least is Human Rights Council. And kung ang human ay para sa tamang tao, sana mapunta din tayo sa tamang tao. Oh, yes, tama ka dyan. Putok. Wala talaga sila tamang tao. Yes. So, let's now proceed to our topic, which is global governance. So, ano nga ba ang global governance? So, ito ang paano nagtutulungan ang countries or groups around the world para mag-solve ng malalaking problem na nakaka-apekto sa mga tao ng malala. Kaya na lamang ng pandemic, war, or ano pa ba? Timothy, magsabi ka nga ng mga problema na nakaka-apekto sa Chismisan, ganyan. Pwede ba yun? Hindi yun. Hindi yun. Mali. Okay lang. Lagi na naman mali sa grupo na to eh. Ay, hindi talaga. Hindi. For example Hindi po ka yung nagkakamali. malalaking problema like pandemic, yung super lala, kagaya na lamang ng coronavirus, Yes. diba? Ang sobrang lala nung Oo. katagtagan Partner, ano ba yung tao. mga ginawa mong pampalipas oras dun sa coronavirus Oo. na yan? Oo. Ay, Nag-TikTok ka noon. ba? Yung Oo, TikTok, ganun ako na, no? Diba? Wow, ganon, diba? Ikaw ba? Ikaw. Ako, nag-ano lang ako dun eh. Ay, nagpa-cute lang si ate. Ako lang ganun, no? Nag-suffer lang ako dun eh. Manta. Ano yun? Mali yun. Manta ako. Sige, tuloy na ni Chanda. Oo. Ano ba yung mga nasa global governance kasi na to? So yun nga, kung paano tutulungan ng countries at groups around the world, organization around the world, at isosolve nila yung mga malalaking problema na nakaka-apekto sa mga tao para syempre makaahon sila sa hirap at para makasurvive ulit, diba? Ganon. Tama. So pumunta naman tayo sa may kakilala kong tao eh. Sino yan? Sino? Dapat i-share yan. Ayoko nga. Cute Sige ones na. kayo? Oh, be, so, like, ganto close. Ganto. Hindi niya kayo ka-close. Ayaw daw kayo makilala eh. Ay? May autograph ako sa kanya sa bahay. Like, lahat ng books niya, lahat meron. Ano ba yung mga books nila? Ayun kasi. Ano Oh, wait muna. Ipapakilala ko muna. Siya kilala Oo, niyo ba tama. siya? Kilalanin muna natin yan. So, papakilala ko si Eric John Ernest Hobsbawm, ang author ng Global Governance at ang study niya na The Future of the State. Alam niyo ba na siya yung
pinaka-famous na istorya na ang focus ng sa niya ay nationalism, capitalism, and socialism. At ang mga books niya ay ang Politics for National Left. Tungkol lang ito sa problemang kinakahalap ng left side ng politics, which is yung progressive side ng politics. Ito yung mga problemang kinakaharap ng progressive side ng politics, guys. And next naman ang Nations and Nationalism since 1780. So nakapokus lang ito kung paano ba nag-develop ang nationalism since 1780. And lastly, ang Age of Extreme, the 20th, Age of Stream, and nakalimutan ko na isa basta yun, Age of Stream siya. Age of Stream siya. Ang focus lang nun ay kung paano nagkaroon ng problema at pagbabago ang society at kung paano nahirapan ang nationalism, socialism at capitalism. At yung mga gawa niya or yung mga work niya, alam niyo ba na natulungan yung mga tao na mabuksan yung mga mata, maintindihan kung paano ba nagbabago ang society sa paglipas ng panahon. Ganun yun. So malaking tulong talaga yung mga Yes, malaking tulong talaga yung mga ginawa niya. Mga gawa ni Eric John Ernest Hobsbawm. Alam, makakuha lang ako ng autograph yan talagang groups. Siya pumunta? Saan ba yan? Sa puntod niya, patay na siya Hindi ko na kayo may papakilala. Andun ka ba doon? Hindi na ang lahat. Oo, be, umiyak ko nun. Sobrang iyak ko nun. Kahit di naman kami friends pa nun. Feeling close pa lang. We have next stop here. Oo, tama. Kailangan nating magpatuloy kasi also dapat bago matapos itong ating podcast, marami na natutunan yung ating mga viewers. So, Yes. next natin. So, ang next natin ay yung characteristic ng modern nation state. So, ano nga ba ang nation state? Ang nation ay ang bansa na itirahan ng mga tao, o ang grupo ng mga tao na may pagkakapareho katulad ng language, history, culture, and yon, so on and so forth. And ang state naman o estado, ang lugar na tinitirahan ng mga tao at ang pamahalaan natin dito. So, naki-explain pa nga ng mas malalim yun, Timothy. Yes, syempre nadako tayo sa mga characteristics ng nation, ng modern nation and state. Syempre, hindi pwedeng i-consider na nation or state ang isang bansa kung wala itong mga characteristics na to. Kaya nga katulad nito, for example, kung natatandaan natin, yearly nagkakaroon ng SONA ang ating presidente. Ang meaning nun ay State of the Nation Address. So, doon inilalahat ano ba yung naging plano, ano yung magiging plano, ano na ba yung mga naging tagumpay ng termino niya. Pero as of now, syempre, naghihintay pa tayo kung may mga mangyayari pa ba na sa kasalukuyan nating administration. So, the first one is the territoriality. So, from the word itself, territory. Kailangan ng isang state or nation, meron siyang teritoryo. Ang hirap naman nung kino-consider kang state or nation, wala ka naman palang teritoryo. Walang territory. Tama. Diba? And kung mapapansin natin sa Philippines, kung i-apply natin sa Philippines yon, meron tayo nakikita boundaries. Yung boundaries na tinatawag. For example, dito sa Nueva Ecija, di ba may welcome Nueva Ecija? Arc, diba? Yes, the arc. Pero alam mo ba, partner, meron pa ako dyan na balitaan sa Bulacan. Dito, yung welcome, yung land of the beautiful ba yata, yung mga Wow. nandun. Oo. Pero giniba. Kasi joke lang. Joke lang. Oo, joke lang naman yun. Joke lang. Alam mo, hindi naman talaga sila magaganda. Charot! Puto! Pumutok nga, guys. Pumutok talaga. Literal na pumutok. So, next natin, dapat meron siyang sovereignty. Dapat na a-apply yung pagiging malaya, freedom of speech. Yes. At higit sa lahat Kailangan ay malaya yung mga tao na nagpapahayag ng kanilang suwesyon. Katulad ng mamaya, may mga invited tayo. May ipapahayag nila ano ba yung mga suwesyon nila about sa ating politics. Next natin ay we have the monopoly of law and coercion. So, syempre hindi naman dapat mawala sa isang bansa yung law kasi yan dapat na nagpapatibay sa atin para magkaroon ng pagkakaisa at higit sa lahat systematic o bansa. The next one, malaman muna natin what is the difference between citizens and non-citizens. Kayo, ikaw, ano sa tingin mo? Citizen ka ba or non-citizen ng Pilipinas? Oo, ikaw? Ako kasi. Citizen. Ako kasi ako Citizen. Citizen. Ganon ba? Anong ganon?
Peace. 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 Kapayapaan. Yeah. Peace, Hindi ba yung and ano? strong Hindi ba yung ano? Hindi. Ay, hindi ba yun? Sorry. Hindi yun. Iba yun. Iba ba yun? Ay, sorry. At ikaw ganito ako, ganito ako. Tatak. Oo. Pilipino. Tatak Pilipino. Yes. Pilipino siya. Pilipino talaga siya. Mula kulay, kagandahan. Wow. Kasama natin si Lian. So, citizen. Siyempre, alam naman na natin pag citizen, siya talaga yung literal, nakatira sa isang bansa, lahat ng obligasyon nandun, nasa kanya. Pag non-citizen naman, dayuhan. Or Yes. hap-hap, hindi talaga siya dito pinanganak sa Pilipinas. Pero nandito siya sa bansang kanyang pinuntahan. And also, may tinatawag din tayong control of movement. Yung control of movement, dapat na i-apply siya. Ano ba yung mga kinokontrol kasi ng bansa din minsan yung Export, import. yes, ganun din. Kailangan Saka yung mga galaw natin, Yes. kasi mahirap na galaw ng galaw, hindi alam ng bansa. Diba? Kaya nagkakaroon yan, yung flood control. Ay, Diba? Hindi alam ng mga tao kung ano yung nangyayari. Hindi nila alam. Tama. So, bad habit yun. The last one is meron tayong direct rule by central authority. So, may tinatawag tayong local authority and national authority. Ano ba yung pagkakaiba nun? Pag national, syempre nanggagaling ang direktiba sa national, sa ating president, senators, vice president. Pag local naman sa ating pwedeng to governor, mayors, kapitan, di ba? Yes. Nagpapasailalim tayo sa kanila. So, hindi pwedeng mag-direct tayo agad dun sa national. Yes. Kailangan sa local muna at ang local na magpapadala naman sa national kung ano ba yung mga solusyon natin. Kaya minsan, dapat talaga dumadaan din sa tamang proseso ang lahat ng bagay. Next, ano ba yung mga karakteristik pa, Lian? parang, alam mo, partner. No? Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam. Kulang ba ako? Ako kasi hindi ako nagkulang dati. Oh. Ikaw ata nagkulang ka. Okay, so sige. So, actually, nakalimutan ko. May isa pa pala. May May isa pa. So, the standard Kaya kasi nakakalimot eh. Hindi kasi Nakalimutan ka tuloy. yung boy bawang kasi guys, may mga pagkain kami dito sa podcast natin kasi picnic vibes yung gusto Yeah. natin. Yes. I-highlight natin picnic. May siomay na nilalangaw. Ito, papainim ko na lang sa kanya. Oo. So, next number 5 na tayo, standardization and uniformity. Ayun, dapat uniform tayong lahat. Iisa-isa tayo ng goal, iisa-isa tayo ng nilalakaran. Kasi tingnan nyo pag iba-iba, nag-aaway-aaway yung mga tao. Oh. Yes. Away-away. Like, Walang pagkakapareho. sa loob Wala din ng ng- peace. Ganun. sa loob ng gobyerno, ito gusto ko, ako pro ano naman ako, kaya nagkakagulo-gulo. Yes. So dapat may apply sa ating bansa at higit sa lahat sa buong mundo yung uniform na pagkakaisa. Oh. Imbis na maging may pinapanigan tayong iba't ibang sides, kailangan isa lang. At yun ay ang tao. Tao Maging ng isa dapat. tayo. Hindi Yes. ang taong ating pinapasunod. Kasi alam mo yung next natin, about siya sa emergence of the citizens. Ayan. Citizen sa citizen na naman tayo. Citizenship or citizen means you have the right to elect someone. Ayan. Parang once you elect someone, syempre, magbibigay ka ng kapangyarihan sa kanila kasi mataas sila eh. And Yes. pero dapat mas mataas tayong mga tao, tayong mga citizen. So, the leader must listen to his people or her people. Ayan. Tamang-tama yun. Lalo na sa nangyari ngayong problema ngayon. Hindi na napapakinggan yung mga boses ng mga tao eh. Yes. Kaya mas lumalala yung problema dito sa bansa. Oo. Tamang-tama yun yan. Correct ka dyan. Yes. Sa citizen na yun, kailangan included yun ang whether you are boy or girl, Ano may kasarian mo? Oo, ano man. Dapat hindi Any ka genders excluded. lahat. Oo. Hindi ka dapat, hindi pwede na gantong matanda lang, ganyan. Ganun. Kabataan din. Kumbaga walang pinipili ang batas dapat. Oo. Yes, Walang dapat para sa lahat. Yes. Hindi lang para sa iilan. Ganon. May fact pa ako about yan. Ano? Ano yan? Ano yan? Fun fact. Oo. Yan. Kasi be, Ay. iba nasa utak ay. Kanta. Okay. Kanta. Oo. Exclusionary system. Oh. Exclusionary Oo. system. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Alam niyo ba kasi dito sa lugar na to, nakapunta ako dito eh. Saan yan? Sa Saan in yan? South America. Ay, Africa. Wow naman. Yes. Nag-travel kami dito ni Mother and nakita namin dito
dito na may system sila na nagdi-discriminate sa mga different races. Oo, kapakasama naman. Ganon. Discrimination against ground on race. Kaya naman, dapat sa isang emergence or isang modernisadong states, kailangan wala ng discrimination na maramdaman ng mga tao. Yan. Kailangan na ng equality talaga. Pantay-pantay na Yes. trato sa lahat. Tama. Yes. And citizenship, ayan, which is, as yung citizenship nga, you have the legal right. Meron kang karapatan at may equal rights sa under the law. Ayan. Pinoprotektahan ka na ng ating bansa. Tama. Yan, protektado talaga. Next, meron tayo dito next na expansion of state power and function. Yung way back before, panahon pa ng lolo ni Timothy. Oo, parang nalolo ko yan. Oo, Ang tama na ba? ng- 35? Ano? Hindi, Mukha lang 35 pero youth. yun. 16 pa lang siya. Sweet 16. Yes. Yung the growth of state authority noong 18th to 20th century ay nag-develop ngayong 21st century, mga partner, kagaya na lang yung development ng mga bureaucratic controls like yung census. Ano yung census? Hindi yun yung sa sa may Oo. Ano ba yung census na yan? yun yung Titignan yung ano dyan ay population ng lugar. yes, Oo. partner, Yun yan. pala yun. Kung ilan na yung population. Kung dati bahay-bahay pa yung kung dati pupunta ka pa dito, isang lugar, tapos sabihin mo, ilan po kayo sa pamilya nyo, ganyan, ang trabaho. Ngayon, may mga data na tayo, o may mga individual na tayong pumupunta sa bahay-bahay para alamin kung ilan na yung tao sa isang barangay. Yan. Next, dito yung involvement or involved of social controls. Yan. Nag-develop na sila dito ng mga security para mas lalong maprotektahan yung kanilang yung kanya-kanya nilang bansa. Kung kunyari pag may war, or pag magkakaroon ng war, kung nung 18th at yung 20th century yun, maaaring hindi pa maganda yung mga gamit nila panlaban nun. Ngayong 21st century, nag-develop. Diba? Tama. Mas naging na kung baga noon, pa mahina pa ngayon, mas malakas na, or mas okay na. Na-upgrade siya. Ayun. Yes. Upgraded na yung On mga next. natin yun. We have last na to partner, para sa characteristic ng isang Modern nation state. Yan. Democratization and ethno-nationalism. Democratization means democracy. Democratic means Mahalaga yan. meron tayong salita o boses. Oo. Kada isang tao ay may boses sa isang bansa o komunidad. Kung malalaman nyo sa EDSA 1 o kaya EDSA 2 o kaya yung recently lang, yung walkout dito sa 3 million march, yung ba yung partner, no? About sa flood Latest yan, control. latest. Yes, ayun. Isa yung form ng freedom of speech ng mga tao na sabihin ang gusto nilang ibatikos sa mga nasa kinatataas-taasan. And maganda yon kasi naririnig yung boses ng mga tao. And bilang isang country, sabi nga diba, democratic country tayo, dapat tayo, wag tayong matakot, wag tayong mag-alinlangan na sabihin kung ano ba yung tama na ginagawa ng ating gobyerno para sa ating ding mga mamamayang Pilipino. Tama. Pwede ako president. Oo ba? Hindi. I-vote ka namin. Yeah. Vote niyo siya. Vote wisely tayo. Kaya nga dito, pag ang isang isang government yan, ay may putok na, kailangan natin magsalita. Tama. Kailangan ilabas ang baho. Yan! Ganon. Pag may putok na, kailangan pagsabihan na mag-deodorant. Diba? Oo. Kaya kailangan natin itama ang kanilang mga maling ginagawa at katiwalian sa mga citizens. Pero pansin ko ngayon, na parang mas kasalanan pa ng tao yung mga nangyayari. Mas sinisisi sila. Ano masasabi mo doon? Parang mas sinisisi sila. Tama naman yung ginagawa ng tao na ilabas yung salubin nila sa maling gawain ng pamahalaan or government. Diba? No. Ako, ang masasabi ko kasi dun dahil din sa kahirapan natin
at nabilog tayo ng sistema ng isang bansa o dahil sa mga colonial sumakop sa atin, naninibago yung mga utak natin sa mga ganito. Parang mas sanay tayo sa pagtrato ng mali. Diba? Tama. Pero dapat hindi. Kung may putok ang isang administrasyon, kailangan din sinata. Kailangan ng sabihin. Yes! So, stop muna natin, magkaroon muna tayo ng quick break. So, babalik tayo mamaya sa ating podcast. Makapakita lang tayo ng mga konting trivia and also may panatastas tayo ng konti. Yes. Magkabalik po kami. Babalik ang putok. Nagbabalik ang ating podcast na may title na Putok! Yeah. So, kanina, natapos tayo sa democratization. And ngayon naman, babalikan lang natin yon sa ethno-nationalism. Yeah. Nationalism, ito yung pagiging proud mo. Pagmamahal. Pagmamahal. Oh, Yes, sarili loyalty mong sa bansa. Yeah, di ba? Pero, alam niyo ba partner, minsan pag self-love ka na self-love ganyan, may hindi ka nakikita pala sa another side mo. Mamaya, selfish ka na pala. No? Hindi ka na self-love. Tulad niya. Ay, so hindi pala. Hindi. So, when ethno-nationalism, pwede siyang mag-turn into ethnocentrism. Ayan, di ba? Okay. Kaya dapat balance lang tayo dito. Tama, balance. At dapat ang government ay balance lang din. Okay. Ang putok natin, dapat Mabalance. balance lang din. Kasi normal naman ng putok, guys. Pero kailangan natin siyang Pag masangsang na, kailangan ng bumoses. salita. Tama. Yes, ayan. Very good. So next topic natin, guys, is tendency affecting the major states and their future. Yeah, Anong future ba yan? Future ka? Hindi, future Hindi. namin. Hindi ba umasa? Nakakaasar. Hindi. Pag sinabing ganito, ito yung mga dahil sa pagbabago ng panahon, dahil sa nagiging modernized na tayo na bansa, may mga naaapektuhan nito. Mga yung mga kung paano yung dati, kunyari, ang gamit lang natin sa pagsasaka ay kamay, yan. Oo. Ngayon, meron na tayong mga Machines. Yes, yan. okay. Dahil yun, bunga to ng globalization. So, itatapik na dito, may mga invite tayo dito na mas magpapalalim pa ng ating mga Ano ba yan? Ano ba yan? I can't wait. Can't wait. I can wait. Can't wait. Yes. Para sa topic na ito. At please, let's all welcome, ang nakakatakot. Paano ba yung takot? Paano? Oh my God! Dalawang nakakatakot. Yes. Hey, Dalawang let's nakakatakot. all, please welcome the Double Trouble! Wow, Yeah. kapag natin. Double trouble. trouble. At mukhang may dala din silang pagkain. Oh, wait. Thank you naman sa pa-food nyo, guys. Yes! Ayan. Ligaw po kayo. Ayan. Special ang ating guest. Yes. So, bago natin to alamin ano ba yung mga nasa ilalim ng topic na to, magpakilala muna. Pakilala muna na. Yes. Kilalanin muna natin kung sino ba itong mga nagagandahang at nakakatakot, Si Ate Jackie. Ay, hindi pala. Isang ang Okay, sige, Okay, kilala okay. din sila. So, magandang buhay. Ako nga pala si Kim Del Rosario. Kim Del May Rosario. pa-free tayong sanga. Grabe. Okay, guys. Yung Okay, next. next. So, ako naman ang kanyang ka-double trouble. Lianse is Abriel. Okay. Ano-ano nga bang sasabihin nyo or ibibigay nyo, ibabahagi yung information sa amin at sa kanilang lahat? Siyempre, unang-una is tungkol muna sa tendency affecting the major states and their future. Unang-una is the erosion of state sovereignty. Ano nga ba yung state sovereignty? Of course, ito yung authority na nag-govern sa sarili nila na walang pangingialam outside. So, ano nga ba ang erosion of state sovereignty? Of course, ito yung patuloy na pagkakaroon ng weaknesses
no? Weaknesses sa countries full control sa sarili nilang problema. So, yung global problems and beyond national controls. Ito naman is tumutukoy ito sa mga challenges na masyadong malaki for one country to solve alone. So, need talaga nila ng teamwork from nations outside, all over the world. Next naman is yung three main sources of state weakening by supernatural forces. Unang-una dyan is yung transnational economy. From the word economy, syempre dito pumapasok yung tungkol sa pera, services, goods and services, pati na rin yung trabaho kasi nga gumagalaw ito freely between countries. Ganda. So, sa rise o... Rise? Ano, Restani? Ano? Kaya nga, mali nga eh. Sabi naman, rise of regional and global institutions. Ang pagtaas ng creation and influence ng international institutions tulad ng European Union, IMF, or World Bank na tumutulong sa survival, sa loans, tapos sa pag-share ng mga global concerns. Doon naman tayo sa technological and communication revolutions. Kasi ang ngayon, may borders tayo sa mga country na ngayon sa technology natin ay nakakatulong ito para magkaroon tayo ng communication na nagpapabago sa way of communication ng mga tao at kung paano rin makipag-interact yung government. Mas Yun lang nagiging naman. mas nagiging maayos na ba yung communication? Ganun, Oo, stable kasi na mas ba? nagiging accessible na siya. Accessible na siya. Para sa lahat. Sa kahit nasa malayo ka ng lugar, pwede ka pa rin makipag-communicate. Ano? Grabe talaga ang modern, nagagawa ng modern. Oo, dati kasi yung mga kalololoan ko, yung hari pa kasi yung lolo ko nun. Nagpapadala lang sila sa ibon nun eh. Ngayon, email na. No? Sa dati sulat-sulat lang. Ngayon, December ka nagsumulat. December mo ulit, Oo. next year mo. Next Makukuha year pa sa siya. May bago na Ganun yung katagal girlfriend mo kasi. sinulatan. Oo. Makapadala Di mo pala alam na. Oo. Hindi, naranasan niya kasi yun. Next na nga, next na nga, next na nga. Huwag na nga lang pag-usapan Bigyan na niya, natin yan. nakakaasam. Dumako naman tayo sa decentralization and regionalism. Noong 1960s kasi, nagkaroon ng decline sa state. Which is ang decentralization ay ang konsepto ng decentralization ay tumutukoy sa pagbibigay kapangyarihan sa Saan? Saan? tama, tumutukoy sa pagbigay ng kapangyarihan o autonomiya sa relihiyon na pamahalaan. Ngayon pa man, nagiging mapanganib ang pamahalaan natin. Kasi, YY1. ayan, kinig kayo sa akin Kasi, sa kagustuhang makabuo or gumawa ulit ng magkaroon ng bagong pamumuno o sariling pamumuno ang relihiyon. Yun na yung kagustuhan nila. So, humihiwala yung relihiyon sa pamahalaan. Kaya, yun yung nagiging mapanganib para sa Ano parang partner to yung dapat hiwalay ang state at religion. Di ba mas okay yun? Para Oo. walang pakialamanan. Kasi di ba, pag nakikialam ang religion or ang religion, di ba Yes. Marami kasing relihiyon, Mas naapektuhan yung government, mas Yes. nagiging pangit yung relationship ng dalawa, which is hindi dapat nagkakaroon ng conflict. Yes. Diba? Ganun dapat. Sa iba-iba batas ng Diyos sa batas ng tao. Yes. Yes. dapat Iba kasi yung ganun. mga utos ng Diyos at yung kagustuhan ng tao, di ba? At marami kasing isang relihiyon sa isang bansa na hindi naman Pare-parehas. pare. Kaya kailangan natin ng isang unity. Tama. And next, mga Ano pa yung share nyo? Ito ba? Meron pa. Ano pa? One of the tendencies affecting the major state ay ang withdrawal of citizens from public life. Dito naman,
involve yung kagustuhan ng mga tao na pang sarili lang nila. Hindi yung pakikiisa, ayaw nila yon. Gusto nila kasi may hilig sila sa individualism. From the word itself, individual means one. Yun na nagiging So, hindi na sila nakikisalamuha, gano'n. So, yun na lang. So, selfish Wala sila silang dyan sa part na yan. pakikisalamuha. Okay. Yung Ayaw nila individualism part kasi parang makikita natin yan sa western culture ano? Yeah. Pero pag once na eastern culture ka partner, parang more on ano ka dito, we, Yeah. tayo. Isama, gano'n, sa lahat ng Tama ka tao. dyan, Ma'am Hannah. May pasok pa eh. So next natin. Next na, ano ba yung next na to? sa continuing and potential power of the state, dito naman nakapaloob yung excuse me lang ha. Sige, daan ka. Dito naman nakapaloob yung hindi paggawa ng aksyon kaysa sa walang magawa ang state totally. So, para ang example dito yung sa Britain. Yan, ano yun? Britain! Yun Yeah. ang example nun, yung Britain. Pursue centralization noong 1979. Yun naman ang example nun dito. Next, ano pa? So, dito naman humina na yung yung modern state. Bakit? Bakit Humina na na siya. Pero huwag kayo mag-alala, hindi naman nangangahulugan na na Collapse. Oo, na wala ng kapangyarihan or wala ng magagawa ang nasabing state na Yung modern state. oo. Oo. Hindi naman nangangahulugan na wala ng kapangyarihan ng isang state kung ganun ang mangyari. Oo. Kaso nga lang, Pero paano siya weekend? Paano siya humina? Kasi nagkaroon sila ng erosion sa globalization. Nagkaroon sila ng ganon. Kaya mas lalong humina yung modern. Modern state. Oo, pero partner, depende kasi ito sa effect ng isang modernisadong bansa. Maaaring dahil sa pagiging modern niya, nawala na talaga yung mga, alam mo yung culture nila ron. Yung mga kagaya nga kanina, yung pagsasaka nga nila, di ba? Parang nawawalan ng trabaho ang mga tao. Diba? May na-research ako, di ba? Sabi ko kanina, ang nation state, ayun yung di ba, yun yung grupo ng tao na nag-share ng same or parehong language, culture, tradition, and Pero sa modern nation state, dito na pumapasok yung nag-share na yung mga tao ng iba't ibang culture, iba't ibang language, iba't ibang tradition. Kaya siguro, nagko-collapse na dahil sa iba-iba na or wala nang unity yung mga tao. Para sa akin lang naman, di ba? Diba? O kaya dahil nahihirapan silang mag-adjust dun sa panibagong pumasok. Diba? Kasi Diba? parang Sa dinabi-dami ng pumapasok, di ba? Sa isang country, di ba? Yung mga tao mahilig nang gumaya sa iba, yung culture ng iba, di ba? Yes. Nahihirapan na yung iba, nahihirapan ng socialize sa iba kasi iba-iba. Hindi nila na naiintindihan. yeah. Yun yung conclusion na. Next Yes. tayo dito, partner. So, ito na nga, dumako naman tayo sa two unpromising alternatives, no? Alam naman natin maraming kinaharap na iba't ibang challenges yung mga modern state nation natin, no? Mapa-political man yan, social at economic. So, dahil nga doon, nagsimula silang maghanap ng bagong paraan para mapanatiling matatag yung bansa nila. Kasama, yung dalawang yun na ideya is yung laissez-faire, liberalism at small is beautiful. So, ang laissez-faire, liberalism is yung idea na dapat hayaan lang yung market na gumalaw ng walang pakikialam ng government. Parang sinasabi na bahala na yung market. Samantalang yung small is beautiful naman, ito yung paniniwala na dapat mas okay o mas maganda kung hatiin yung pamahalaan sa small unit. Pero kahit na may magagandang point yung dalawa na yon, meron pa rin silang limitation at hindi yun sapat para masolusyonan yung problema ng isang bansa. Kaya nga tinatawag silang unpromising alternatives. Parang walang kasiguraduhan, yung Depende Philippines sa ba? Ano ba ngayon? Yung Philippines? Sa pagkakaalam ko, sa research ko,
dati nakikialam pa ang gobyerno kung ano yung titinda mo, kunwari okay gobyerno. So, ikaw, tinda mo yung ganyan, tinda mo yung ganito yung person mo siya ganyan. So, di ba, ikaw bilang nagtitinda, gusto mo ikaw yung masunod, syempre tindahan mo yun. Oo Tapos naman. didiktahan ka pa ng mga gobyerno. So, ginawa nila yon para magkaroon ng decision making yung mga magtitinda para masunod yung gusto nila. At para syempre mas maganda yung flow ng negosyo nila. Walang bugyay, gano'n. Tama. Yun. So maganda rin yung epekto, no? Maganda, para sa akin maganda yung naging epekto ng SB kasi nga nagkaroon na ng desisyon at nagkaroon na ng karapatan yung mga market ay yung mga negosyante sa kanilang ititinda. 'Di ba? Maganda naman 'yun. Tama. So, kung babalikan naman natin yung history, no, noong 19th century nga, yung liberalism is hindi naman siya totally laban sa state. Ayaw lang talaga nila ng sobrang pakikialam ng government. So, para naman kay Adam Smith, mahalaga pa rin talaga yung papel ng government para masigurado yung batas, kaayusan at kapakanan ng publiko. So, napatunayan rin na after so many years, sa mga sumunod na taon, na kung purong free market lang is magkakaroon talaga ng problema. Kailangan pantayin na tayo. Kailangan pantay-pantay talaga. So, mahalaga rin yung tandaan na hindi magkaaway yung government at civil society. Hindi sila magkasalungat, kundi magkasama sila sa pagpapaunlad ng bansa. Yung government kasi at mamamayan ay symbiotic sila at interdependent. Ibig sabihin, magkasama sila at umaasa sa isa't isa para sa kaayusan ng bansa. Tamang-tama. Hindi talaga pwedeng magkaiwalayan kasi malaking problema yan sa bansa natin. Tama. Tama ka, girl, Jackie. Tama. In the end, no, masasabi natin na para maging functional at maayos yung isang bansa, syempre, dapat may balance pa rin sa pagitan ng government at market. Pati na rin syempre sa public at private sector. Hindi dapat isa lang yung nangingibabaw. Dapat is nagtutulungan pa rin yung government at private sector para sa kapakanan ng lahat. Tamang-tama. Ganda ng mga sinabi ng mga guests natin. Pagkukunan talaga ng aral. Yes, na ang double lesson. trouble. So, si Kim Del Rosario, tapos si Jackie yata tumakbo. Kim Del Rosario yan, tapos si Lian Zay. Yes, palakpakan naman natin sila. Palakpakan natin sila. Thank you sa mga information and lessons na binigay Yes. nyo. Marami kayong natutunan doon. Next naman dito ay ang Nalanda. Wala na? Tapos na? Tapos So, magbabalik ang Putok! Welcome po ulit sa ating podcast with the title Pop Talk! Yan. Natapos na tayo kanina sa leisure. Tama ba yung partner? The latest pa. Oh. This is basta yun. Basta yun. Dito, tutungo naman tayo sa another unit niya. Ang small is beautiful. Yan. Small is beautiful. So, kanina, ang ating guest doon ay ang Double Trouble. Yan. Ngayon naman dito, makikita natin dito. Please welcome, ang ating mga nagagandahan, please welcome, Small but Terrible! Yan! Yes. May dalawin silang pagkain, guys. Thank you naman. Okay, thank you. Thank you! Ayan. Pwede niyong buksan para kainin niyo rin dyan. Yes. Ano po, Parang yung isa gusto agad kumain, hindi halata. Hindi pa nagpapakilala. Kumain na. Magpakilala ng Pakilala muna kayo, guys. Yes. nagagandahang viewers sa ating mga kaputok. Nagturuan pa sila. Sige, sino mauna? Topic. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Marian Antoinette Cortez. At ako naman si Eliza Kupar. Yun! Magkain naman kayo sa ating mga kaputok. Yes. Hello, Marian and Eliza. Yes. So ano ang i-discuss nyo sa amin? Ano ba yung gusto nyo Ano yung i-share? share yung information, Yes. knowledge, lesson, and anything. Yun na nga, unang-una dito yung critique of the small is beautiful approach. Sabi nila, pag maliit na pamaraan, mas madaling lapitan, mas madaling mabigyan ng solusyon
yung Ano Sinasahod pa masakit yan. ba yung, masakit ba yung chan mo ba? Masakit ba yung chan mo? Pero sabi nila, minsan, inefficient din to kasi nga, hindi naman agad-agad natutugunan yung mga problema. Kunyari, magre-request ka ng street light, tapos mga ilaw sa mga ano. Minsan, umaabot pa to ng isang buwan, o hindi, isang taon pa. Kaya, hindi din talaga, Nabibigyan agad ng aksyon. Parang nag-jogging tong... Jogging ata siya, nahihirapan siya magsalita. Nahihirapan. Okay, So, sige. ano siya, hindi siya mabilis umaksyon. Oo. Ganon. Kahit nasabihin maganda, pero hindi naman maganda yung hindi naman mabilis umaksyon, bakit pa din? Oo. Ganon. Next dito ay the problem of inequality. Sabi dito, the true closeness is only in small communities. Sabi ganon, kapag close mo yung kapitan or yung namamahala, Well. mas madali kang makakahingi ng tulong. Yun ang Wow! sinasabi dito. Hindi yun, parang ano na, parang sobre, Oo. hindi pantay yun ah. Oo. Mali yun ah. Nagkakaroon ng inequality. Dito naman, nawawala yung city level, kung saan hindi nakabilang dito yung city level. Kundi sa mga small community lang. Barangay, ganon, barangay. Example sa Pilipinas, yung mga barangay or local officers, gano'n. Kung saan, hindi din nagiging, efficient dahil hindi naman din agad natutugunan ng mga pamahalaan yung nagiging problema ng bansa. Saka tayo kasi mga Pilipino, kilala tayo sa utang na loob system. Yeah. Kaya, tumulong to sa akin nung eleksyon. Siya yung una kong tutulungan. Di ba? Kaya nagkakaroon ng inequality sa ating bansa. Grabe din. Tapos yung for example na lang, si Mayor, may pa scholarship, ate. Tapos biglang hindi siya nag-exam, hindi siya pero nakuha siya. Tawag doon, malapit ka sa kusina. Ganon. Kasi nga, kinuha ka kahit hindi ka naman nag-exam, parang gano'n. Yung nagkakaroon ng inequality kasi kawawa naman yung mga batang nag-exam talaga, yung mga deserving talaga, di ba? Nawawalan sila ng spot doon. Ganon. Ngayon pa, dyan papasok yung mga backer na. Oo! Backer. Naranasan ko yun, alam niyo ba? Lahat ng mga kaibigan ko, nakasali sila sa scholar, samantalang ako, hindi ko alam, wala, as in yung pamilya namin, hindi alam na merong scholar. So, ako lang ang wala sa halos, sa buong barangay, meron yung mga kabataan doon, college student. Ako lang wala, ate. Napakalala naman. No? Oo. Napakalala. Alam ko ba yung mababahagi nyo sa akin yan? Oo. Sabi ni Benedict Anderson, a small nation daw ay imagine communities. Kung saan nagkakakonect na tayo ng mga bansa through trade, culture, tapos politics. Example, yung Singapore, mayaman na sila pero umaasa pa rin sila sa global trade system. Ganun. Next, ano pa? Meron pa ba? Next is, So, tulad nga ng mga sinabi ni Marian kanina, may dalawang magandang halimbawa ko dyan. Una na rito yung Slovenia versus Croatia. Ay, mali. Slovenia and Croatia versus Bosnia and Montenegro. Sinasabi rito na ang Slovenia at Croatia ay tinuturing na karaniwang mas malakas ang ekonomiya at pangkalahatang pang-unlad kumpara sa Bosnia at Montenegro. Pangalawa rito ang Santa Monica versus Southwest Los Angeles na sinasabing sa pangkahalatan Yan. ang Santa Monica raw ay may mas mababang hindi pagkapantay-pantay na kita kumpara sa South Los Angeles. Kaya dito napapasok si ano ng pronunciation ng? The list. Nice, Lasefa. Last pa. Isa pa,
Na ang ibig sabihin kasi nun, yung economics at political fragmentation, ay maaaring magkaroon ng negatibong kahihinatnan sa lipunan. Katulad na rito yung Yan ba yung wealth wealth inequality. Tulad nga ng nararanasan ng Santa Monica, di ba? Napakababa ng mga kita nila kumpara sa Southwest Los Angeles. So, kailangan natin ng epektibong pamamahala para mawakasan na natin yung wealth inequality na yun. Kaya kailangan natin ng nadidistract ako sa pagkain eh. Ay, kumain ka muna. Hindi lang. Kailangan natin ng balanse sa pagitan ng market at state. Sama na natin dito yung global at local, tsaka interconnected. Individual at collective needs. Tsaka kailangan na tungkulin ng pamamahagi ng Estado ay naglalayong bawasan ng income inequality. Income inequality sa pamamagitan ng patakaran tulad ng progresibong pagbubuwis at social security para mag-promote ng social justice at economic stability. Tsaka dito papasok si supranational entity na ang ibig sabihin ay siya yung gumaganap ng mahalagang papel sa pangongolekta at muling pamamahagi ng anong tawag dito? Pambansang kita para sa pampublikong kapakanan. Tsaka dito rin, may example tayo dito tulad nga ng sinabi ko kanina, si European Union at tsaka si United. Para ba siyang mali-mali itong dalawang mix na? United Nations. Kumbaga, sila yung nangongolekta nga tsaka muling namamahagi ng pondo para suportahan yung layunin ng pandaigdigang pag-unlad. So, kumbaga dito parang, maipapasok talaga natin dito yung SDG 16 natin. Kasi kailangan natin ng efficient na justice and strong institution para, alam mo yung may malalapitan tayo pag yung isang barangay o tayo mismo ay nangangailangan. O, di ba? Higit sa lahat ng kapayapaan, peace ng bawat isa sa isang bansa. Mahalaga yun. Ano ba yung another topic natin dyan? Tumungo na nga tayo sa the indispensable distributive of the function of state. Dito, di ba, dahil sa tax, nagkakaroon ng pondo o yaman ng isang bansa. Yes. Gamit ang mga pondo na yon, nagkakaroon ng mga programa at proyekto ang pamalaan para magbigay ng pampublikong serbisyo at mga matugunan pa ang mga pangangailangan ng mga mamayanan. So, ang scope nito ay ang mechanism like progressive taxation and social spending sa mga welfare, healthcare, and education para mabigyan ng pampublikong serbisyo ang mga mamayanang Pilipino. So yung tax natin ginagamit para talaga, dyan pala dapat ginagamit, hindi sa sa mga brand clothes, Example na bansa nito, yung British and US. Dito may neoliberal, tapos yung laissez-faire na bansa. Kung saan, hindi lang puro free market ang umigiran. Kung saan yung private sector and government, nagtutulungan sila para maging mapanatiling matatag ang lipunan at yung ekonomiya ng bansa nila. Then, next, before, ano mo ba yung mga batteries? Yung kahalagahan ng pagre-redistribute ng pondo ng Pilipinas sa iba't ibang level ng government. Unang-una dito yung local government. Ito yung pang-lokal lang, municipalities and barangay lang, kung saan pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap, gano'n. Tapos mga public services, mga programang pang-lokal lang. Tapos ang susunod is national government. Ito yung nation tax na ginagamit, pang-malawakan na para sa isang buong bansa. Kung saan malalaking programa na
pagpapatupad ng equality sa lahat, pagbibigay ng opportunity sa mga mamayanan. Example natin ng pinatupad nilang 4Ps. Ano yung fourth Ay, step? yung mga dapat yung ano dyan eh, Pagtawid mga sa biglang. may hirap eh. Bakit yung mayayaman pa yung nakapasok? Diba? So yun sa mga issue dito, no? Kung mahihirap man yung mga nakasama, parang hindi naman napupunta yung pera ng taong bayan sa mga anak nilang nangangailangan. Because ay maaaring iba susugali yan. Mali. Ayun din yung mahirap sa mga Pilipino eh. Kailangan nila ng ano, diba tutulungan na nga sila, tapos ilalagay pa nila yung tulong sa maling paraan. Yeah, na hindi dapat. Tulad ni Ay, walang ganon. Sunod na tayo dyan. yung supranational bodies kung saan yung European Union hindi lang para sa isang individual, kundi para sa member ng state kung saan layunin nilang matugunan or mabawasan yung economic imbalance para sa mayaman na bansa sa pagitan ng mahirap na bansa. At sa susunod, potential future world authorities. Ito ay hypothetical idea ng global identity kung saan sa organization na may kakayahang mag-impose ng batas para matugunan or layunin nilang mabawasan ang inequality sa isang bansa. Wow. Sana may apply yan talaga kasi malala na yung inequality natin. Oo. Yung kahalagahan naman ng pagre-redistribute ng pondo ng bansa, di ba nasa modernong mundo na tayo? Yeah. Marami ng mga nai-inventong mga machine na nakaka-apekto sa pamumuhay at hanap buhay ng mga Pilipino. Yes. Example, yung sinabi na yung Sa magsasaka, yung mga machine na ginagamit, mas prioritize na dito, mas malaki na yung nagiging kita ng mga highly skilled na mga manggagawa kaysa sa mga low skilled lang na mga manggagawa. Susunod ay yung hindi lang para sa maliit na population yung pondo ng Pilipinas, hindi lang din para sa mayayaman lang. Lahat ng dapat pantay-pantay, mahirap Yeah. man ang mayaman. Dapat. Mahirap, mayaman, Yeah. ilang taon ka na, ganon dapat. Pantay-pantay dapat. Dahil tumataas na yung bilang ng mga hindi nagtatrabaho katulad ng mga citizen, tapos mga estudyante, mga wala pang kakayahan magtrabaho o wala nang kakayahan magtrabaho. Napakahalaga ng pagre-redistribute ng pondo para matugunan ang kanilang mga pangangailangan din. Ito yung nasa senior citizen. Yung lola ko kasi, parang meron silang araw ng sweldo kung saan nabibigyan sila ng pang-maintenance nila. Ito, isa sa mga programa ng mga gobyerno. I-share ko lang. Ano lang. Alam niyo ba sa Israel? Sa Israel ngayon, siya, progressive siyang bansa, maganda siya. Lalo na yung economic nila maganda talaga. Kasi walang taong walang trabaho kahit matanda ka na. Kasi lahat ng tao binibigyan nila ng trabaho na kaya pa or kaya sa edad mo. Kunwari sa matatanda, yung mga nasa 80s na, ganun, 70s na, ilalagay ka na lang nila sa yung pinakamadadaling magbabantay ka lang, ganun, pero may sweldo ka pa rin na parehas sa mga tao nasa age ng work pa talaga. At yun yung maganda doon. Dapat talaga yung trabaho minsan nag-a-adjust din para sa mga tao na kailangan. Oo. Yes, ganun talaga dapat. Hindi mo Para, lang kukuhanin yung parang, bata to, kaya niya pa lahat. Sa matanda at O, siya dyan na muna kasi hindi niya na yan kaya. Baka mamaya ma-hospital pa yan, tayo pa. nawawala dun yung equality, yung kapantay-pantay ng mga tao. Oo, pero kung ipapasok natin yung sa distribution ng pera o kaban ng bayan sa bawat isang komunidad, yung iba kasi binigyan mo ng galing sa kataas-taasan. Sa presidente, 5,000. Pagdating sa municipality, governor, naging 3,500. Oo. O, diba? Tapos pagdating sa mayor mo, naging 1,500 na lang. Oo. May barangay captain pa. Di 1K na lang. Sardinas na lang Oo, yun. pagdating sa'yo. Pagdating sa'yo, na ikaw ay isang tao, citizen. Kaya, sardinas, bigas na lang. 1 kilong bigas, dalawang Pack ng sardinas, dilata, Unipack. Oo, doon tayo nagkakaroon ng inequality pagdating sa distribution ng pera o kaban ng bayan. Which is mali kasi
pantay-pantay tayo nagbabayad ng buwis. Yes, dapat Yes. pantay-pantay. Eh, ang labas pa nga ngayon, tayo pa yung nagkautang. Magkano na yon? Oo. 100. Million. Oo. Hmm. Kung hatiin ang bawat Pilipinong nakatira dito, wala ka pang, hindi ka pa man nag-aaral o Hindi ka pa pinapanganak. kakapanganak mo pa lang. Oo. Eh, kailangan May mo utang lang. ka na. Oo. Yun yung masakit. Kaya dapat hindi naman ganun kasi Yes. napakaraming tao may trabaho at mga negosyante, lalaki ng tax nila, kaya dapat wala tayong utang. Yes. Ano pa ba yung next dyan? Yung mga nation and state, tapos regional organization, like European Union, sila yung may malakas na kapangyarihan para mag-mitigate ng global inequality sa isang bansa o region o sa region. Ito yung mga may direktang kapangyarihan na mag-implement ng retribution sa isang bansa. Oo. And then, And then, ano ba yung Mga tinitigan. Kain ka ng kain. wala kayo na Oo. Picnic kasi itong ating style. Yes. Picnic podcast. Next. So, ano po? Tapos na kami. Pagdandanan sa inyo. Tapos na sila doon. Doon nagtatapos ang part nila Miss Marian and Eliza. Maraming Ang salamat small naman double sa... trouble. Yeah, small but terrible. Ayun, but terrible. Yung nauna kasi double trouble. Trouble. Ngayon naman, small but terrible. Ay, may next pa tayo, no? May next pa. Yes. Oo, yes. Maraming salamat sa inyong binahaging information, knowledge, and lessons. Mga small but terrible ladies. Yes. Salamat. Lapanan na sila. Palakpakan natin sila. Muli ay magbabalik ang Puto! Balik ang ating podcast na may title na Poto! So, natapos na tayo kanina sa ating ikalawa na group. Ang small but terrible. Ngayon, mag-proceed naman tayo sa ating panibagong maghatid sa atin ng bagong kaalaman. At malaki for sure ang ating matututunan. Yes. So, ayan. Let's all welcome the Glow Bestie. Ayan. Hello, Bestie! Hi! Ayan, may dala kami. Maganda't gwapo, ano? Yes, bagay sila. Pero pagpakilala naman muna sila. Pakilala. Sino ba ang ating mga ka-bestie rito? Ako na bestie. So, ako ang inyong kabestie, Bianca Grace Aton. At ako rin si John Jeric A. Villegas, ang inyong bestie. Yeah. Mag-hi naman kayo sa Hi ating kayo mga sa kaputok. Kaputok. Hi, Ay, Kaputok. kaputa! Yun! Baho ah. Jolly itong mga sumunod na ano natin. Ano ang inyong ibabahagi sa atin Yes. ngayong araw? So, ngayon, papahapyo po ako sa natin ang inyong guest na si Marian Cantang. So, alam niyo ba na ang distribution ay hindi optional, kundi mahalaga para sa katatagang panlipunan at katarungan. So, sa kabila ng globalisasyon, ang pampublikong otoridad at lalo na ang Estado ay ang nananatiling pangunahing paraan upang matiyak ang makatarungang pamamahagi ng or ang equitable income. So, yun lang ang bahagyo ko sa sinabi ni Marian kanina. Okay, next topic na. Ako naman yan. Pag-uusap, sasabi ko sa inyo ang uncertain future. Oh, walang kasiguraduhan. Sigurad yung future mo. Yes. Walang Yan. kasiguraduhan. Sabi niya walang kasiguraduhan. So, unpredictable siya. Marami pwede magbago sa politics natin, sa mga environment, technology, hindi yun, magbabago. Hindi natin alam pala kung ano yung future natin. Okay. Kung makakabuti o makakasama, depende sa magiging effect sa tao. So ngayon, ito tayo sa relevant of ngayon. Kaya, ang nation state pa rin naman to ay kailangan pa rin this day. Yan. Best system pa rin siya ngayon na pag-handle ng laws, protecting human rights, citizens. So yung ding nation state ay inaalaw tayo. Kumbaga, democratic siya. Inaalaw yung mga tao sa isang bansa na pumili ng kanyang leader. Halimbawa, sa atin, sa Pilipinas, di ba? Bumuboto tayo ng kung sino gusto natin maging president, senator, o mapakapitan man yan. Yun. So, pinapakita ng nation state na yung tao ay pwede maging vocal sa kanilang pamahalaan at kanilang bansa. Yun lang. Next.
Next. So merong the limit of supranational and global institutions. So ang ibig sabihin nito ay, ito yung mga international group na limited lang ang power. Hindi sila yung nakapag-control ng isang bansa. Pwede sila mag-suggest lang. And suggest lang sila and gagawin nila isang bansa kung ano yung gagawin. Pero hindi nila ito makokontrol. So parang may isang tao pa rin magdidesisyon. Pwede kang magsabi ng opinion mo pero hindi mo hawak kung ano ba to. Parang mapapatupad ba to talaga. Correct ka dyan, bestie. So yan, meron tayong tatlong tatalakayin dyan. Unahin ko na yung democratic deficit. So ano nga ba yan? Ito yung, halimbawa, yung isang international group, sila yung nag-decision sa mga importanteng decision. Yung mga tulad natin, regular people lang, wala tayong masasabi o right na bumoto kung ano yung magiging decision nila. Kumbaga, tayo susundin lang natin kung ano yung naging decision ng isang grupo na to. Ganun lang. Which is medyo hindi okay. Kasi kailangan ang opinion ng mga tao. Kaya, nagiging less democratic na siya. Kasi nga democratic tayo, so kailangan ng boss ng mga tao dyan. Kaya, In terms of decisions. So, pangalawa naman ay yung comparison of responsiveness. Katulad nito, yung national government ng bansang Iran o China. So, halimbawa yung dalawa na yun, mas mabilis sila nakakapag-react sa mga kailangan ng citizens nila. Kasi nakatuon sila sa mga tao nila eh. Hindi katulad ng international group, tulad ng UN. Hindi sila mas mabagal kasi para away sila sa normal citizen, di ba? Mas mabagal lang pag-react nila and hindi less personal. Hindi yung tao-tao, kumbaga may daan pa siya ng okay way para tumulong. Pangatlo, implication. So, implication, ito yung mga, yun nga, tulad din siya ng comparison. Ito yung big international naman. Big international organization and corporation, nagiging sila ng much power. So, yung mga local government, tulad ng mga government sa bansa, is nagiging humihina siya. Nawawalan siya ng karapatan upang kontrolin kung ano yung magiging desisyon. So, mas nagiging humihina yung democratic process niya. Hindi nakatuon sa tao, kundi sa isang group lang. Pwedeng may favoritism Dito na papasok yung the need of supplementary global institution. So kahit sabihin natin yung nation state ay kailangan pa rin, meron pa rin mga problemang hindi kaya na solusyonan ito. Tulad ng sinabi nyo kanina, yung pandemic, mga climate change, hindi kayang solusyonan ng isang nation state ito. Kaya dadaling dito yung global institution. Dito na papasok yun. Para tulungan ang isang bansa na tulungan, work together para malampasan kung ano man ang mga problema ito tulad ng pandemic na nangyari sa atin. Kaya naman, Nagtulong-tulong tayo. IMF and bibigyan sila ng tulong Parang ayun para sa- makasurvive sila. So yun lang ang nais kong sabihin sa inyo. Bestie, ikaw naman. Yes. So, ayun na nga. So, ang sa akin naman ay ang hindi tiyak na mga landas tungo sa pandaigdigang panlipunan. So, alam niyo ba na hindi tiyak o hindi malinaw kung paano mabuo Okay, paano? Parang wala siyang formula talaga, right? Walang recipe talaga kung paano mabubuo yung isang perfect na Wala Kasi hanggang ngayon wala pang nakakahanap Nakahanap. ng epektibong institusyon talaga para sa mga bansa. So sa may European Economic Community na tinatawag na kung saan dati ay may maganda itong halimbawa pero ngayon wala na siyang kasagaruhan. At hindi na din ito naulit pa sa ibang bansa o ibang lugar. So, nabanggit ko ng European Economic ito ay isang organisasyon panlipunan na nilikha gamit ang Treaty of Rome noong 1947. Ang layunin nito ay isulong ang pinagsama-samang pang-ekonomiya para sa bansa. So, dadako naman tayo sa
Dadako naman tayo sa Saan? Sa tayo sa ako. Sa Amerika. Parang nabibitin ako. Ano? Sa Amerika siguro. Baka, pwede. Sa Japan. Nag-around the world bigla. Ano yung next natin na isi-share ni... So, dadako tayo sa yun pa din, pero alam nyo ba na ang mga bansa or estado ay mahalaga Bakit? para masiguro natin na umunlad talaga yung lipunan natin tsaka ang ating ekonomiya. Paano na lang kung wala tayong bansa? For example, o di mag-aaway-away yung mga tao na sa kanila yung teritoryong ito, ganyan-ganyan. So, Walang magiging agawan ng teritoryo. yeah, ganon. Kaya dapat may Tapos, teritoryo. ang susunod naman is Ay, sinabi niya dito pag pag-agawan daw yung teritoryo natin. Kagaya siguro to sa West Philippines, na maaaring inaagaw na to ng China dahil hindi alam o tiyak. Pero doong 2016 kasi napatunayan talaga Tunayan na na sa korte. yeah, sa korte Nanalo ng nasa Pilipinas talaga. Ano ba ang mga nandito best? alam niyo din ba na kung maayos at sabay-sabay natin gagamitin ang yaman ng ating bansa ay makakaiwas tayo sa sa kaguluhan ng mundo. Tapos matutulungan din tayong mga tao na malabanan ang epekto, ang mga epekto ng globalismo. Tapos ngayon, tutungo naman tayo sa hindi na nagkakaroon. So kayo ba, ano ba yung pinabukasan mo? Alam niyo ba kung ano ang pinabukasan mo? Siyempre, Uncertain kasi yun eh. mapipredict mo pero siyempre, mababago yun. May mga unexpected. daan na madadaanan ka na hindi mo naman Parang alam. plot twist gano'n. Plot twist sa movie, ganon. Kaya Lord, dasan ba ang plot twist ko dyan? Si Timothy. Hindi, may putok siya. Next. Game. So, dito naman hindi tiyak or walang kasiguraduhan kung ano ang magiging takbo ng pamamahala sa kinabukasan. So, wala tayong kaalam-alam sa ganyan kasi wala pang wala pang nakakakita kung ano talaga ang magiging pamamahali sa kinabukasan. Malay nyo, wala nasakop na pala tayo dahil sa mga korap. Katulad na lang ng issue ngayon sa Pilipinas. Sa dami ng korap, sa ang daming bansa. naghihirap na tao dito sa ating bansa. So, mahalaga pa rin ng isang bansa para sa atin dahil dito nakakabuo tayo ng demokrasya at soberanya. At yun lamang ang aking nais ibahagi sa inyo. Yan. Basta kami mag-bestie. Diba? Sa natutunan natin sa kanila ngayon na wala talagang kasiguraduhan sa buhay. Tsaka yung sinabi niya kanina na dapat kailangan gamitin ng pantay-pantay yung good, ano ba yun, yung yamang likas na yaman ng bansa. Dapat Dahil maayos. pag kinuha ng isa yung likas na yaman na yun, paano na lang yung iba? Diba? Oo. Tsaka kailangan din palitan yun para magamit pa ng Yes! ano yun, Kung titignan sa Pilipinas, sadyang mayaman ng bansang Napakayaman ng Pilipinas. Oo, mayaman sa likas na yaman, Yes, di ba? napakayaman. Hindi lang ito parang nagagamit sa maayos na paraan. Hindi napapangalagaan at inaabuso ng mga mamamayan. Kung ginagamit man ay naabuso, kaya nawawala nito. Na siyang dapat nagproprotekta kasi tayo rin yung nakikinabang mo. Kaya Dapat. ang isang agents or administration ay talagang walang hindi mo mapipredict talaga anong mangyayari o ano yung sasabihin lalabas sa kanilang mga bibig. Yes. And thank you sa ating mga kabestie ngayong Yes, araw. Salamat po. Napakagandang aral lang yung Guys, binahagi thank you sa ka po amin. to. Yan. At muli, mamaya magbabalik tayo, ano? Oo, Magbabalik pa tayo. na. Sa ating last part na yun ng ating... Ito na yung nagbibigatan. Yes! Nagbibigatan! Okay, magbabalik po ang... Puto! Hello, at nagbabalik po ang ating podcast sa... Puto! Ayan. Now,
dumako na tayo sa ating last part para i-conclude, i-summarize, and syempre higit sa lahat, mahingi natin opinion ng ating mga invited guests. Oo, ng mga nagbibigatan Yes. dito. Bigatan. Ano ba? Yung kanila masasabi about our topic, the global human rights governance and its influence on rule of law and accountability in the Philippines. Kung ano ba yung mga sabi nila, ano ba yung connection nila dun sa ating topic na natin. Recommendation or solution sa problema. Yes, very good. Yes. Para sa ating global governance. Yes. Under the SDG, peace, justice, and strong institutions. Ayan. Yes. Sino ba yung una? Kaya ang una nating guest na nagbibigatan, Nagbibigatan. may dinadalang mabigat na karunungan. Yes! And all welcome from the United Nations Human Rights Council, Mary Joy Descan. Yes! Ay, mga puto. And now, isa ring nagbibigatan at may mabigat din na karunungan. Ang representative from STG, Miss Princess Joy Paat. Yes! And last one naman mula sa COA, Miss Charissa. Palakpakan naman natin. Ayan. Ano ba yung mga nais niyong share sa amin ngayon? Ano ba yung mga mabibigat na lesson na gusto niyong ibahagi sa amin ngayon? So, isa-summarize ko yung sa akin. Yung sa akin lang naman ay patungkol sa UNHRC na kung tutusin, ang ibig sabihin ay United Nations Human Rights Council. Yan. Ano nga ba yung scope nun? At paano siya connected sa corruption and floods? So, let us start. Yung UNHRC ay tumutukoy sa United Nations Human Rights Council. Ito yung nakaka-impluwensya sa karapatang pantao, gayon din yung hustisya. Nakapasok din dito yung vital role when it comes to the field of law. So when we say law, it is examined due to the process, it is created and implemented. So even sa mga politiko, ay may sinusunod din silang batas, hindi lang yung mga nasasakupan yung sumusunod dun sa batas. And paano nga ba siya konektado sa corruption and flood? Pag sinabi natin kasing corruption, it is a way of stealing money. Hindi lang yung basta pag-i-steal ng money, kundi nakaka-apekto yun sa nasasakupan, sa way of yung kunyari yung pondo ng edukasyon at marami pang ibang pondo. So, gaano nga ba kalaki yung impact nun? Siyempre malaki yung impact nun sa ating bansa. So, paano nga ba nakakatulong yung UNHRC sa corruption? So, nakakatulong yon para mas maging maayos at masiyasat yung mga taong nakapaloob dun sa pamahalaan para mapanagot kung sino yung nagnanakaw ng perang hindi naman sa kanila. Tama, di ba? Tama yun, tama. Tapos, yung next natin ay yung dun sa flood. Paano nga ba nakakatulong yung UNHRC sa flood? So, dito ay ini-aim nila na mas magkaroon pa ng mas magandang paghahanda para mapaghandaan yung mga calamities. Di ba pag nagkaroon tayong kalamidad tulad ng bagyo, pag malakas yung bagyo, magkakaroon tayo ng pagguho. Eh, hindi naman natin expected na guguho yung parts, ganon, parts ng lugar. Yun yung talamak na sitwasyon na kinakaharap ng ating bansa. Hindi mo kasi masasabi na, guguho yung kwan ngayon, yung ditong part, hindi mo yung masasabi talaga. Iyan ang uncertain Future. Yes. Tsaka yung UNHRC, nag-aim din siya ng attainable goals. Yun nga, yung nakapasok pa rin dun yung ini-aim nila na magkaroon ng mas mabuting flow para mapaghandaan mo yung isang calamity or other problem natin dito sa ating bansa. So, to conclude, with the help of United Nations Rights Council, ay mas nagiging maayos at mabilis yung pag-adapt ng ating governance sa new realities when it comes to economic, social, and global. Malaki pa lang na itulong ng United Nations Human Rights Council, lalo na sa gobyerno kung paano ma-solve ng mabilis ang isang problema sa bansa. Diba? At sadyang nakapokus talaga siya sa pagkakapantay-pantay ng mga tao. Kailangan nilang
pondong binabayaran nila parang kailangan maibalik talaga sa kanila. Yes, Ganon. Thank you, Ma'am Descanso from United Nations Human Rights Council. How about you, Ma'am Princess Pat from SDG? Representative. So, kapag sinabi kasi natin SDG, alam naman natin ano siya, sustainable development goals. And as ay meron ko sa and pinatupad siya ng UN noong 2015. And yung mga goals na 79 is para siyang checklist ng mga problema sa ating bansa na kailangan natin solusyonan. And meron silang binigay na date o taon na kailangan masolusyonan ito within 2030. And yung SDG na yun is layunin niya na magkaroon na maging maunlad, magkaroon ng katarungan sa bawat bansa at maging mapayapa ito. And isa sa pinakamahalaga nitong goal ay yung SDG 16, which is yung peace, justice, and strong institution. And nakapaloob din, ang layunin nito is una is yung wakasan yung mga tumutulig sa sa ating human rights, magkaroon ng patas o pantay na hustisya, dapat maging transparent ang mga gobyerno sa ating bansa, lalo na sa mga pondo. Tapos, ang pang-apat is magkaroon at tutukan yung tinatawag natin na rule of law o pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Kahit ano pa estado mo sa buhay, kahit presidente ka pa. And ang SDG goals is konektado siya sa Philippines. Dahil ang Philippines is part siya ng UN ng So, ang Philippines is kailangan sumunod or responsibility niya sumunod sa SDG na tinatawag natin, lalo na sa SDG 16. And kung susunod ang Philippines, mapapaunlad na ito ang sistema ng bansa ng Pilipinas. Magkakaroon ng Pilipinas ng na tinatawag natin na yun nga, pagkakapantay-pantay. Kailangan transparent yung Pilipinas sa... Transparent talaga. Itong malaking parte kasi talaga sa gobyerno ang magiging isang transparent. May resibo. Kailangan para alam naman kung saan napupunta yung kaban ng bayan. Pero sa panahon kasi ngayon, parang hindi yata nasusunod ang isang transparency at ayaw nila sa mga taong pinopromote ang isang transparency. At nawawala na rin ng accountability. Yeah, ayan. Pinakamahalaga yan kung kasalanan mo yun ay wala nang umaamin. Yes. Inaano pa nila to, sinisisi pa nila ito sa taong bayan, di ba? Yung nangyaring corruption, di ba? Nagrally ang mga tao, kasalanan pa rin ng mga tao yun. Hindi naman. Dapat maging accountable yun sa mga action yung mga tao sa government. Para naman, syempre sila yung yung kinakilala lahat, yung na, di ba? Dapat maging accountable sila para naman may maayos na gobyerno at mga tao ang bansa. Kaya talaga itong topic natin nakapokus talaga ito sa SDG 16, which is kung may peace, mag-provide sila ng transparency. At ang justice naman, para mag-accountable sila sa kanilang mga ginagawang bagay. At ang strong institution ay yung gobyerno, kailangan niyang maputupad lahat ng mga yun, di ba? Ano pa ba yung mga Ayun nga, kailangan ding patatagin yung ating mga anti-corruption agencies tulad ng Ombudsman and yung COA or Commission on Audit. Tapos kailangan protektahan din natin yung ating mga whistleblowers or yung mga na nagre-reveal ng mga wrongdoings ng ating mga part ng government. And kailangan managot din talaga yung mga government. And kapag napatupad ng Pilipinas yun, yun nga, mababawasan yung corruption sa Pilipinas. And magiging maginhawa din yung kalagayan ng bawat mamamayan sa loob ng Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat sa aming mabigat na karunungan. Lesson para sa lahat. Napakagandang lesson yun. Napakagandang mensahe yun para sa mga mamamayan natin. Para mas matuto pa at hindi na
na magpauto pa sa mga gobyerno. Next naman natin dito, si Miss Charissa. So, ayun, bago nga tayo tumungo dun sa may Commission on Audits, nais ko sanang bigyan ng pagpapahalaga yung sinasabi ni Mary Joyce or ni Princess Joy kanina, yung sa may the Office of the Ombudsman. So, alam niyo ba kasi yung Office of the Ombudsman ay isa siyang government agency na kung saan siya yung responsible para sa investigation or addressing the complaints against sa mga corruption, tulad yung nabanggit ko kanina, at saka yung pag-abuse ng mga power ng mga government officials. So, ang pinaka-role talaga ng Office of the Ombudsman ay pahalagahan niya yung mga complaints ng mga citizen sa kung paano ba nagkakaroon ng misunderstanding or mga problema doon sa may government officials. At kung napatunayan na yung mga government official na yun ay nagkasala at nagkaroon ng mga parang maling ginawa or wrongdoings, ay sila na rin yung mag-aasikaso ng mga cases na ipahatol sa kanila. So, ang Office of Ombudsman din, siyang, kumbaga, siya yung parang nagpo-protect sa mga human rights sa mga fans. Kasi, ang Office of the Ombudsman, meron siyang mga honesty and fairness. Kumbaga, meron siyang accountability and transparency. So, bakit nga ba connected siya sa Pilipinas? O di ba sabi nga ganun, isa kasi siyang main organization sa Pilipinas na kung saan siya yung nag-handle ng mga complaints ng mga citizen about corruption. So, ito yung parang nagiging protest sa mga citizen sa Pilipinas about sa kanilang mga hinaing or mga suggestion sa mga nakikita nilang kamalian. So, ayan, dumako na tayo talaga sa may Commission on Audits. So, kung familiar kayo dito, ito ay isang institutional office na kung saan sila yung nag-audit or nagre-review or nag-check ng mga funds or mga tax, kumbaga. So, dito, parang sinacheck nila kung saan napupunta yung mga pondo, kung saan yung nagamit, at paano to pinakolekta. So, connection naman ito sa Pilipinas, di ba? Alam natin na talaga ang corruption ngayon. So, sino ba yung mga nag-handle ng mga funds natin? Hindi ba ang mga government officials? So, ayun. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng mga report. Ang tungkulin ng Commission on Audits ay magkaroon ng mga reports kung saan napupunta yung mga ginagastos ng mga government officials natin. So, ang Commission on Audits at saka yung Office of the Ombudsman ay konektado sa UN. Kasi isa silang parte ng tinatawag natin global anti-corruption architecture. Kumbaga, sila yung mga offices na lumalaban para sa corruption. Meron naman pala tayong ganyan. Bakit pumantok pa sa milyong-milyong pagkuhan sa pera ng tayo? Meron naman pala tayong check, nag-audit, naghahawak ng pondo, nag-check ng mga ginagawang project. Bakit nagkaroon tayo ng Ghost project. yes, ghost project at nawala yung milyong-milyong pinaghihirapan ng bawat mamamayang Pilipino? Mahirap din kasi dito, partner, na kung sino pa yung mga nag-audit sa kanila ay siya rin mga kumukuha, no? Isa siya rin sila sa may mga kaso, na napatunayan na may kaso. Ngunit, isa sa mga nakulong, kaya mo yan. Pero hindi pa sila nangkulong dahil nawawala ang accountability. Hindi nila inaakong pagkakamali nila, pinapasa pa nila to sa iba na wala namang sala. Yan. Kung patuloy kasi na ipapasa at magtuturo-turuan, ayan, partner, maaaring may taong madamay na hindi talaga sangkot sa katiwalian na ito. O kaya maaaring mawala rin yung issue dahil hindi na napapansin ng mga tao. Kumbaga iingay saglit tapos biglang mawawala. Kaya dapat may mga katiwalian ngayon ay managot. Dapat makulong. Makulong dapat. Ang dapat. Kung hindi makulong, partner, may wish ako. Yung wish ni Miss Yes. Cara. Kaya yun lang ang aking hinihiling talaga. So, To end. So, ano naman yung take... Wait lang. Ano naman yung takeaways nating tatlo?
when it comes dun sa mga shinare mula dun sa umpisa kanina hanggang ngayon dulo, total sa last board na tayo. So tigi-tigi sa tayo, ano yung takeaways natin? So, para sa akin ang takeaways ko talaga, para magkaroon tayo ng maayos na gobyerno at pamahalaan, dapat kailangan natin ng maayos na mamumuno dito sa ating bansa. At yung accountable, yung may transparency, dapat yung inaayos yung pagkakapantay-pantay ng lahat at hindi yung pabor lang sa isa, pabor lang sa dito. Hindi dapat ganun. Dapat yung responsibilidad niya bilang isang namumuno ay gawin niya upang maiayos, maitagpunan ang buong bansa na mayroong mamamayan na umaasa sa kanya. So, dapat kailangan natin ng responsibilidad, may transparency at accountable na para sa mapagtagumpayan natin ang isang maganda at maayos na bansa. Ikaw naman, partner. Sa akin naman, ang tumatak sa akin is yung word na don't blame others. Kasi ito sa accountability, dapat magkaroon din tayo ng self-leadership. Alam din natin yung mga tungkulin natin at higit sa lahat, ano ba yung mga responsibility natin bilang isang Pilipino. Yun. Ako, kung i-connect ako kasi ito sa SDG 16 nga, kailangan talaga ng isang bansa na may peace, maging mapayapa tayo dito. Para mabigyan ng kapayapaan ng utak ng bawat mamamayan, kailangan lang transparency. Para hindi naman sila mag-overthink, saan ba napupunta tong pontong binabayad na? Parang nakakagalit. Parang, at susunod ay yung justice. Ayan, kailangan may managot. Sa bawat taong tinuturo, kung sino man yan, kailangan may managot na tao at yung mastermind kailangan. At ng justisya ng mga tao. Diba? Yung mga tao. At last ay strong institution. Ayan, para magkaroon tayo ng strong institution, kailangan natin yung dalawang yun. At kailangan natin mag-vote wisely. Kasi doon nagsisimula ang lahat. Sabi nga nila ay minsan takot ang gobyerno sa matalinong tao. Kasi nasisiwalat nito ang kanilang mga katiwalian. Ayan. So, kaya naman, Tsaka huwag tayo magpapadala dun sa matatamis nilang salita. Dapat alam natin na kaya ba nila na gawin ito, tong bagay na to. So, para saan talaga dapat ang mga tao aware sa mga nasa paligid nila? Kasi hindi natin mababago ang sistema kung tayo sa sarili natin, hindi natin alam kung paano ito baguhin. So, yun na yan. So, yun nga, sa mga nangyayari, kailangan din natin boses. Kailangan yung boses natin para may siwalat din yung mga corruption ng mga nangyayari. Ayan. Para mawala ang ating puto. Puto. Yes. Ayan. sa panahon ngayon, kailangan na natin bumoses. Huwag na maging bulag-bulag at bigit-bigihan. At huwag maging pipi. Diba? Kailangan ng boses ng mga tao para mapaalis ang may mga putok na mamumuno. Diba? Kung may putok, Kailangan natin mag-deodorant. Kaya bumoses. 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 Cindy, bumoses. Ayan. So, natapos ang ating podcast na maganda yung share ng bawat isa. Nagulat pa ako. So, may nagawa pa shoutout lang sa atin, si Michael Lopez. Yes. Yun! Michael Angelo Lopez. Ay, shout out. Shout out. Okay naman tayo dyan. At saka yung mga Bised Philly 1-5 daw. Ayan. So, hello sa Shout out, inyo. Bised Salamat sa Philly panonood sa 1-5. inyo. Salamat Bised sa Pili panonood. 1-5 at sa aming professor. Yes. Na si Sir Michael. Salamat sa mga groups kanina at sa mga nagbibigatang Yes. guest natin. Maraming Salamat sa inyo salamat sa Muli, inyong ay binigay. maaari natin Knowledge. silang tawagin dito Okay, sa tara dito, Muli tara dito. tinatawag namin ng mga tao na sumuporta sa amin. Sige. Tara na po dito. Ito ang Ano po dalawang dito? co-besties. Ayan. Maaari lang kayong pumunta dito sa Pwede aming dito sa likod. Punta natin ito. Ayan, ang ating small but terrible at ating double trouble. Yes. Muli nagpapasalamat kami sa aming guest at ating group sa tatlo na nagbigay ng karunungan, lesson at information sa atin upang mas maging
bukas ang ating isipan at ang ating mga mata sa mga maling gawain ng gobyerno. Maraming salamat po. Muli, ito ang Bota!